Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa mga nakikinig sa channel mo. Ako po si Alfie, kasalukuyang nandito sa Canada. Hindi ko na po babanggitin kung nasaan sa Canada. Isa po ako sa mga sumusubaybay sa channel mo sa mga kwento na iyong nilalathala. Hanggang sa naisip ko ring ibahagi itong aking istorya ng buhay ko. Bunso ako sa aming magkakapatid. Tatlo kaming magkakapatid, ang dalawang panganay sa akin ay mga babae. Palibhasa sulong lalaki, ganoon na lang ang expectation sa akin ng tatay ko. Siyempre naman, Tito Makoy, natural siguro yon. Maging ang mga kapatid ko ganoon din, palibhasa mag-isa akong kapatid nilang lalaki. May itsura ako, Tito Makoy, kung pisikal na anyo ang pag-uusapan natin. Lalong-lalo na sa mukha, hindi sa pagmamayabang. Pwede rin ako makipagsabayan sa mga may itsura. Noong panahong bata pa ako yung tipong pwedeng itapon, iwanan, patirahin sa putikan, kaalikabukan, damuhan, kakahuyan o kasukalan. Outgoing ako, Tito Makoy. Hindi ako mahirap na asikasuhin ng mga magulang ko. Baseball ang paborito kong laro noon. Hindi ako kagalingan sa baseball pero napapasama akong palagi sa mga sports competition ng Department of Education. Ang pinakamataas na level na inabot ko ay palarong panlalawigan. Kaya naman, Tito Makoy, ganoon na lang ang tuwa ng tatay ko kasi paborito niya rin ang baseball. Maging sa pag-aaral sa academic, meron din akong ibubuga. Hindi nga lang yung tipong magbabaledictorian o kaya honor student. Basta masasabi ko, Tito Makoy, above average siguro ako. First year high school ako. Dinig na dinig ko na kung paano ako ipagmalaki ng tatay ko sa mga kaibigan niya, tiyuhin ko at mga kakilala. Tuwing maririnig ko silang, "Ay, binata na si Alfie, naku ang gwapo." Ang tatay ko ang laging sinasabi, "Naku, alam nyo pare, may syota na yan, kahit ganyan lang ang anak ko pero mukhang maaga akong magkakaroon ng manugang." Yan, Tito Makoy, ang madalas na naririnig ko sa tatay ko. Sa akin naman parang pandagdag ego ang mga naririnig kong iyon. Hanggang sa magkakrush nga ako sa kaklase kong babae noong second year high school na ako. Sa panahong iyon, alam naman natin na dito nag-uumpisa tayong matutong tumibok ang puso natin at manligaw. Naging high school girlfriend ko nga talaga si Arcel. Arcel ang gagamitin kong pangalan niya, Tito Makoy. Alam naman natin sa ganitong edad, ang pag-ibig na sumisibol ay tinatawag nating puppy love. Mga bata pa tayo, hindi pa seryosohan na pag-ibig. Pero kung may mga okasyon sa bahay namin, palagi kong isinasama si Arcel, 10 ng aming mga kaibigan sa eskwela. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko sa tatay ko ang palagi niyang pagyayabang sa akin. Sumusunod daw ako sa kanyang yapak. Iba talaga, Tito Makoy, pag uni ko iho. Ikaw ang pinagmamalaki ng tatay mo, parang sa'yo umiikot ang kanyang mundo. Ang relasyon namin ni Arcel tumagal hanggang sa magtapos kami ng high school. Isinama na kasi si Arcel ng kanyang auntie sa Baguio at doon na ito nag-aral ng college. Kaya nauwi na sa pagtatapos ang aming ugnayan sa paghihiwalay namin ng lugar. Nagpatuloy ako sa college sa lungsod namin. Sa college naman, Tito Makoy, nakilala ko rin si Simona. Classmate ko at parehong business management ang kinukuha namin. Wala akong masabi kay Simona. Mabait, maalaga sa akin, at hindi siya yung tipong itatali ka at sasakalin kung karelasyon ka na niya. Hindi ganoon si Simona, talagang mabait.
Ang tatay ko ang sabi sa akin kahit pa raw next day after graduation ay magpakasal na kami, wala itong problema sa kanya. Basta kailangan lang tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Mabuting araw iyon kung mag-aasawa kaagad ako pakatapos para makasiguro siyang meron kaagad magdadala ng apelyido namin, ang mga magiging apo niya sa akin. Tuloy-tuloy na naging maganda ang relasyon namin ni Simona hanggang sa nagtapos kami ng college at nakapagtrabaho. Nakapasok si Simona sa isang bangko, ako naman sa City Hall. Kinalaunan Tito Makoy, inilagay ako ng city government bilang assistant trainer at coach ng baseball team ng lungsod para sa paghahanda ng team sa regional athletic competition. Katuwang ko ang aming head coach at head trainer na si Manol. Ito ang gagamitin ko ring pangalan niya. Kami ni Manol hindi magkalayo ang edad. Graduate siya sa isang pamantasan sa Manila at dating varsity player ng baseball. Magaling siyang dihamak kaysa sa akin. Kasi sa buong pag-aaral niya mula high school hanggang college, palagi siyang nakakasama sa palarong pambansa. Kami ni Manol magkasundo, palaging magkasama. Maging pagdating sa mga sports summits o seminars na kinakailangan naming daluhan, pareho kami ipinapadala ng city government. Naging masyado kaming malapit sa isa't isa. Kapag nasa concentration na ng training ng mga atleta sa sports complex na kami, natutulog. Sa sports complex kasi, may mga quarters doon ang mga atleta at mga sports officials and coaches. Kami ni Manol, Tito Makoy, magkasama sa isang silid. Sa araw-araw na magkasama kami nag-uusap, meron akong napapansin sa sarili kong kakaiba. Parang nahuhulog na yata ang loob ko kay Manol. Hanggang sa isang gabi, Tito Makoy, nagkasundo kaming uminom sa loob ng aming quarters. Kinabukasan kasi, araw ng linggo, araw ng pahinga, kinakailangan ring mamahinga ang mga atleta. Wala kaming training na gagawin. Kaya uminom kami noong gabi kasama ang ilang coach din ng ibang events. Pero ang mga coaches na iyon ay umalis din kaagad, umuwi sa kanilang bahay kasi lahat sila mga pamilyadong tao. Kami lang talaga ni Manol ang wala pang pamilya. Nagtuloy-tuloy kami sa aming pag-iinuman, naparami ang aming nainom. Natatandaan ko tila yata 3 beses naming inutusan ang utility worker para bumili ng inumin at lulutuing pulutan sa tindahan. Tapos pinagluto rin namin ito ng pulutan at hapunan namin. Sa madaling kwento, Tito Makoy, nalasing kaming pareho ni Manol. Sa tingin ko ang level ng kalasingan, pareho lang pero nauna ako sa kanyang humiga sa tulugan. Sa gitna ng aking pagtulog, nagising akong nasa tabi ko pala si Manol. Sa kalasingan din siguro nagkamali siya ng paghiga. Sa tulugan ko humiga imbes na sa kanyang tulugan. Magkatabi kami ngayong natutulog. Pero Tito Makoy, nakayakap siya sa akin. Sa kalasingan nga siguro nitong si Manol, hinahaplos-haplos niya ako sa aking katawan at hinahalik-halikan ako sa labi. Sa tingin ko, Tito Makoy, nagwi-wet dream itong si Manol. At sa kanyang ginagawa, natangay ako dahil nga walang tigil ang kanyang halik at paghaplos sa katawan ko. Tuloy, nagising na rin ang aking alaga. Ganoon pa man, nagpatuloy akong nagtutulog-tulugan habang ginagawa ni Manol ang pag-aaliw sa kanyang sarili. Hanggang sa naramdaman ko, Tito Makoy, na dumating ang gravy mula kay Manol. Amoy na amoy ko ang amoy ng gravy. Maging ako rin, Tito Makoy, nagtapon din ng aking daladalang ketchup. Kahit mula umpisa hanggang sa katapusan,
Patuloy akong nagtutulog-tulogan. Hindi ako gumaganti kay Manol, pero nagtapon din ako ng ketchup. Ang duda ko kasi Tito Makoy, baka sinusubukan niya lang ako. Mamaya niyan, kumalat sa buong delegasyon, nakakahiya. Ang maikalat na attracted pala ako sa lalaki. Mula nang maganap iyon sa amin ni Manol, nag-iba na ang pakiramdam at tingin ko kay Manol. Naguluhan ako sa aking nararamdaman hanggang sa naglaon parang may kalituhan na sa aking isipan. Sa panahong ito Tito Makoy, na pag-usapan na namin ni Simona ang aming pagpapakasal. Pero 1 taon pa ang hihintayin. Nag-iipon pa kasi kami ng gagastusin namin sa aming pagpapakasal. Subalit Tito Makoy, hindi ko maitatanggi na may kalituhan na sa isip ko ngayon. Nagdadalawang isip na ako kung tuloy pa ba ang kasal o hindi. Ang problema, sa relasyon namin ni Simona, wala akong nakikitang dahilan para iurong ang kasal, liban sa kalituhan ko sa aking sarili. Malaking problema ito Tito Makoy. Maging ang pamilya ko, lalong-lalo na ang tatay ko, pinaghahandaan talaga nila ang big day namin ni Simona. Excited na masyado ang tatay ko na magpapakasal ang kanyang uniko iho. Bagamat malayo pa ang kasal, ngunit ang tanong ko ay kung ano ba talaga? Aatras ako o tutuloy? Kung aatras ako, ano ang dahilan? Walang malalim na dahilan. Paano ako magpapaliwanag kay Simona at sa pamilya ko, lalong-lalo na sa tatay ko? Kung itutuloy ko naman, handa ba ako? Sigurado ba ako sa aking desisyon? Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Kasi Tito Makoy, ramdam kong wala na ang init ng pagmamahal ko kay Simona. Di ko na maramdaman ang pagmamahal na nararamdaman ko noon sa kanya. Pakiramdam ko masaya kaming magkasamang palagi ni Manol. Ilang linggo akong hindi nagpakita at nagparamdam kay Simona, hanggang sa nakahalata siya at nakaramdam ng panlalamig ko. Isang araw kinumpronta niya ako. Alam mo ba Tito Makoy, kahit nalabag sa kalooban ko, sinabi ko kay Simona na urong muna ang schedule ng kasal. Bigyan namin ng lugar at oras ang aming mga sarili. Tingnan at pag-isipan kung handa na ba kami pareho sa pagpapakasal at paglalagay sa tahimik. Sa pananalita kong ito Tito Makoy, ang dating kay Simona ay tuluyan na nga akong umuurong sa kasal namin. Nagalit ito, naglabas ng sama ng loob. Ang mahirap Tito Makoy kasi nakita ko siyang umiiyak. Alam ko nasaktan kong masyado si Simona. Nagtatanong siya kung ano ba ang dahilan, kung ano ang nangyari, bakit dumating kami sa ganitong punto. Ang mahirap talaga Tito Makoy sa panig ko. Wala akong masabi at wala akong maisagot kay Simona. Naawa ako kay Simona. Di naman siya dapat masaktan ng ganito kasi napakabuting tao ni Simona. Naging mabuti siya sa aming relasyon at sa aming pagsasama bilang magsyota. Lumipas nga ang ilang araw, nalaman na ng tatay ko ang totoong sitwasyon namin ni Simona. Nagtatanong ito sa akin. Kitang-kita ko dismayado siya. Pero hindi lang ako kumibo. Hindi rin ako nagpaliwanag. Kasi nga, ano ba ang ipapaliwanag ko? Anong dahilan ang sasabihin ko? Kumalat pa sa mga kaibigan namin ni Simona at mga kamag-anak ko ang pag-urong ko sa kasal namin. Naiinis ako Tito Makoy na sumagot sa mga tanong nila. Ayaw kong magpaliwanag ng magpaliwanag. Kasi nga, aaminin ko, nagigilty rin ako, pero anong paliwanag ang sasabihin ko sa kanila?
Ito Tito Makoy ang lowest at saka darkest moment ng buhay ko. Yung di ko alam kung bakit, bigla na lang akong nagkaganito, bigla na lang akong nalilito. Si Manol naman, isang konsolasyon sa akin kasi buhos ang kanyang suporta at pagpapalakas ng loob ko. Ewan ko po ba bakit, masaya talaga akong kasama siya at natutuwa ako, nagpapasalamat sa kanyang ipinapakitang suporta. Pero Tito Makoy, mula noong gabing may naganap sa amin, hindi na naulit iyon. Kaya nga lang, alam ko sa sarili ko at nararamdaman kong masaya akong kasama si Manol. Ito'y lingid sa kanyang kaalaman. Dahil nga ayaw kong magpaliwanag sa naging desisyon kong pag-urong sa kasal, naisipan kong mag-apply pa Canada bilang immigrant. Makalipas ang magtatatlong taon, na-approve ang application ko. 2008, lumipad ako papunta rito sa Canada. Natakasan ko ang mga pagpapaliwanag na kailangan kong gawin. Alam mo po kasi Tito Makoy, kahit taon na ang lumipas buhat ng umurong ako sa kasal, may mga nagtatanong pa rin sa akin tungkol sa pangyayaring iyon. Ayokong magpaliwanag. Ngayong malayo na ako sa Pilipinas, gawin na nila ang espekulasyong gusto nilang gawin. Wala akong pakialam, hindi ko naririnig ang anumang sinasabi nila. Wala akong problema. Ang pag-alis kong iyon labis namang ikinalungkot ni Manol kasi wala na raw siyang katuwang sa pagtitraining ng mga atleta. Yung katuwang nakasundo niya at walang problema. Maganda kasi ang samahan namin ni Manol. At dahil nga sa ganda ng aming samahan, doon lumabas ang pagbabago ng pakiramdam ko. Parang nagdududa ako Tito Makoy kung ano ba talaga ang gusto ko. Saan ba talaga ako masaya? Saan ako attracted? Sa lalaki ba o sa babae? Ganoon pa man, hindi ako pwedeng magpakita kung sakaling iba ang sexual preference ko. Yung pagdating ko dito sa Canada, hindi rin naging madali ang buhay. Dumanas ako ng hirap. Mahirap talaga ang tiniis ko. Pero tiniis ko ang lahat. Naging positibo ang pananaw ko sa buhay. Positibo kong hinarap ang lahat na hamon na aking sinuong dito sa Canada. Kahit papaano kasi dito may panahon akong tumingin sa sarili ko, alamin kung sino ako at ano ako. Ang Canada ang naging comfort zone ko. Sa unang 2 taon ng pagdating ko dito, nagpahayag din si Manol ng kanyang layunin na sumunod sa akin sa Canada. Lalong-lalo na noong makita na niya na medyo maganda na rin ang kalagayan ko. Ang sabi ko naman sa kanya, walang problema kung gusto niya, tutulungan ko siya. Sa aming madalas na pag-uusap sa Messenger, bagamat walang sinasabi Tito Makoy na salita, pero nababasa ko rin kay Manol na gusto niyang kasama ako. Kaya nga nais niyang pumunta rin dito sa Canada. Taong 2016, maswerteng naging Canadian citizen na ako. Ilang buwan matapos na mai-award sa akin ang citizenship, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Sa aking pagbabakasyon sa Pilipinas, noon lang kami muling nagkausap ni Simona. Natutuwa naman ako Tito Makoy kasi humupa na ang galit niya sa akin. Nakamove on na siya, may boyfriend na rin at malapit ng ikasal. Binati ko siya at sinabi ko sa kanyang natutuwa ako sa pagbabago at sa masayang kalagayan niya ngayon. Pero ako Tito Makoy, litong-lito pa rin sa sarili ko. Nanghihinayang kay Simona, nanghihinayang na wala akong maramdaman ng init na pagmamahal para sa kanya. Maganda ang aming naging pag-uusap, humingi ako sa kanya ng paumanhin sa sakit na aking idinulot sa kanya. Tinanggap naman ito at naintindihan ni Simona. Matapos ang pag-uusap namin ni Simona, pinuntahan ko rin si Manol sa sports complex para kumustahin.
Siyempre, matagal kaming hindi nagkita ng head coach namin. Uminom kami sa kanyang quarters, sagot ko ang lahat. Doon na rin ako nagpalipas ng gabi. Sa pagbisita kong iyon kay Manol, gaya noong unang nalasing kami, pareho na naman kami nalasing pero mas lasing ako, Tito Makoy. Kasi wala na akong gaanong practice pagdating sa inom dito sa Canada. Bibihira lang kasi akong uminom dito at hindi pa yung sagaran gaya dyan sa Pilipinas. Dahil nga nauna akong nalasing, nauna rin akong humiga sa tulugan. At sa muli, Tito Makoy, nagising akong yakap-yakap ni Manol. Noong gumalaw ako at alam ni Manol na nagising, lalo niyang pinag-ibayo ang pagtatrabaho sa akin. Mas mainit at mas matamis. Ngayon, Tito Makoy, talagang natangay na ako. Kasi masyadong passionate si Manol sa kanyang ginagawa sa akin. Dala siguro ito ng pananabik sa matagal na panahong hindi kami nagkita. Nagsabayan na kaming dalawa, Tito Makoy. Lumaban na rin ako kay Manol. Hanggang sa inalis na ni Manol ang damit ko, kasunod ng pag-aalis niya ng kanyang suot sa katawan. Nagtuloy-tuloy na ang mainit at matamis na gabi na namamagitan sa amin ni Manol. Ngayon hindi na ako nag-aalangan kasi wala na rin ako sa grupo. Ipagkalat niya man o hindi, wala na akong pakialam. Hindi na gaanong mapapahiya kasi hindi ko na sila kaharap. Pero Tito Makoy, ramdam na ramdam ko na may pagtingin nga sa akin rin si Manol. Ngayon ko napagtanto na pareho kami may pagtingin, pareho ang aming nararamdaman noon pa mang magkasama pa kami sa trabaho. Sa aming pagkikitang iyon ni Manol, pinag-usapan namin ang kanyang pagpunta sa Canada. At gaya ng unang sinabi ko, buong suporta ang ibibigay ko sa kanya. Ang tatay ko nga pala, Tito Makoy, bagamat masaya sa aking pagbabakasyon, pero kitang-kita ko na may lungkot pa rin sa kanyang mukha. Yung nangyari na hindi pagkakatuloy ng pagpapakasal ko. Hindi naman siya galit sa akin pero ako na mismo ang nakakaramdam sa kanyang pagkadismaya. Alam ko frustrated ang tatay ko. Hindi niya lang masabi iyon sa akin. Kaya Tito Makoy, habang tinitingnan ko siya, parang lalo akong naaawa at nakukonsensya kasi hindi ko na ibigay sa tatay ko ang kanyang inaasahan mula sa akin. Bumalik ako dito sa Canada, buong buo na ang loob kahit papaano, mayroong nabawas na tinik sa aking dibdib. Yun ay ang pagkakaroon namin ni Simona ng magandang closure sa aming relasyon. At yung nakita ko rin siyang masaya na sa kanyang buhay ngayon. Ang hihintayin ko na lang, Tito Makoy, ay ang paghihingi sa akin ni Manol ng tulong ko sa kanyang application for migration sa Canada. Hinihintay ko iyon. Pero taon na ang lumipas, wala siyang nababanggit tungkol sa status at update ng kanyang planong pag-a-apply papunta rito sa Canada. Hanggang sa umuwi muli ako noong 2018. Sa aking pag-uwing ito, nalaman ko na magpapakasal na pala si Manol sa kanyang syota. Ito pala ang dahilan kung bakit di na natuloy ang kanyang plano. Sa aking nalaman, Tito Makoy, aaminin ko, nasaktan ako sa narinig kong iyon tungkol sa pagpapakasal ni Manol. Alam mo, Tito Makoy, lihim akong umiyak noong nasa loob na ako ng aking silid sa bahay namin. Umiyak talaga ako. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Pero ganoon talaga siguro. Dapat ko na lang suportahan ang kaibigan ko sa kanyang naging desisyon sa plano niya sa kanyang buhay sa darating na araw. Sa aking pagbabalik muli dito sa Canada, pinaghihilom ko ang mga sugat
sa aking puso at pakiramdam. Dito Tito Makoy, madali akong nakabangon kasi nga ito talaga ang comfort zone ko. At sa aking kalituhan parang mas gusto kong mag-isa akong palagi. Sa aking pagtakas sa mga katotohanang hinaharap ko sa aking pagkatao. Ano ba talaga ako, Tito Makoy? Alam niyo po kung itatanong mo sa akin yan, hindi kita kayang sagutin. At kung susubukan ko mang magpaliwanag sa iyo, walang direksyon ang paliwanag na maririnig mo. Nahihirapan ako, Tito Makoy, sa bagay na sa tingin ko hindi naman talaga ako dapat mahirapan. Pero bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Problema ko ang aking pagkatao. Siguro, Tito Makoy, mga katulad ko lang talaga yung mga taong nasa pareho kong katayuan, parehong sitwasyon ang makakaintindi sa aking nararamdaman. Mahirap na mahirap ang maging confused. Gustuhin ko mang umibig sa babae, pilitin ko man ang sarili ko, pero wala na talaga akong maramdaman. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Hindi ako naghahanap ng pag-ibig dito sa Canada. Pagkatapos ng nangyari sa akin, nangyari sa amin ni Simona at ang nangyari sa amin ni Manol. Higit sa lahat, nariyan din ang awa at konsensyang dinadala ko sa pagbibigay ko ng frustration sa tatay ko. Alam mo, Tito Makoy, kung kaya ko lang na ibigay ang iniisip at inaasahan sa akin ng tatay ko, yung pagpapakasal, pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng mga anak na dala-dala ang apelyido namin, bakit di ko gagawin iyon? Pero hindi ko kaya. Kaya sa tingin ko, Tito Makoy, talagang mas maigi nang dito na lang ako sa Canada. Sa ngayon, bilang pakonsuelo sa aking mga magulang, plano kong isama sila dito sa Canada sa aking muling pagbabakasyon. Inihahanda ko na ang mga papeles para sa application aking isusumite sa Embassy ng Canada sa Manila. Ito na lang ang alam kong paraan para kahit papaano mabigyan ko ng kasiyahan ang aking mga magulang. Lalong-lalo na ang tatay ko, makabawi ako sa frustration na inihatid ko sa kanya. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili at magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Alfie. Maraming salamat, Alfie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang, sa nakikita ko sa sitwasyon mo, wala naman ako nang nakitang mali kang ginawa. Sa tingin ko, wala kang maling ginawa. Mabuti na yun na nagpakatotoo ka kay Simona. Yung pag-atras mo sa kasal, mabuti na yun hanggat maaga. Hindi mo sinuong ang isang bagay, ang isang pagkakataon na hindi ka sigurado. Mabuti na yun kaysa kung nagpakasal kayo ni Simona pagkatapos confused ka pa rin sa sarili mo. Mas komplikado, mas mahirap na. Sa tatay mo naman, alam kong ang dinadala mo ngayon, ang bigat sa dibdib na nararamdaman mo ay yung frustration na ibinigay mo sa kanya. Kasi sa tingin ko nga, mahal na mahal ka ng tatay mo at ipinagmamalaki ka, pero hindi mo na ibigay ang inaasahan niya sa iyo. Ganoon pa man, wala akong nakikitang mali sa ginawa mo at sa naging desisyon mo. At sabi mo nga ngayon, nahihirapan kang intindihin ang sarili mo. At kung magpapaliwanag ka sa akin, hindi mo alam kung paano ka magpapaliwanag. Ang totoo niyan, hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin at wala kang obligasyon. Sa problema na iyong dinadala, sa bigat ng dibdib na iyong nararamdaman, ang nakikita ko ditong solusyon isa lang. Harapin mo na ang katotohanan. Kung talagang gusto mo ang kaparehong kasarian, tanggapin mo na iyon, harapin mo na, huwag mong itago at huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa bagay na hindi mo gusto. Harapin mo na yan, nandyan na, tanggapin mo na ang katotohanan. Kung sa palagay mo mas attracted ka sa lalaki, maghanap ka na ng pag-ibig
na makakapagpasaya sa iyo. At tama rin yan na ang mga magulang mo, dalhin mo, isama mo dyan sa Canada para kahit papaano makarating din sila dyan sa Canada. Ibang experience yan at ibang pakiramdam sa magulang ang dalhin mo sa ibang bansa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ingat ka dyan at good luck sa mga desisyon na iyong gagawin. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.